Thank you so much, Coach. And good evening, good morning sa lahat po. Magpakilala muna po ako. Ako nga po pala si RC Adani. Ah, para Mindanao, Zamboanga del Norte. Isang single mom. Ngayon, nandito ako sa abroad. Ah, ano ba? Um, ang ano ko lang, masabi ko lang, katulad din ako ng karamihan na nagtatrabaho sa ibang lugar para makaahon sa hirap, masuportahan ng mga pamilya. So, tayo mga OFW, ang iniisip natin yung kapakanan lang ng pamilya sa Pilipinas. Pero ang pamilya natin sa Pilipinas, hindi tayo iniisip kung kumusta na ba tayo dito sa abroad. Okay pa ba tayo? Humihinga pa ba o naghihingalo na? So, so yun nga. Um, bago ako napunta dito sa ano na to, sa business na to, katulad ninyo din na may nag-refer din sa akin na tao na hindi ko kilala hanggat sa nag-uusap kami, hanggat um, binigyan niya ako ng Zoom na papaano kasi hindi naman ako marunong sa cellphone. Tinuruan ako papaano. So, kaya nakapasok ako sa Zoom. Ngayon, pinapanood ko yung Zoom. Naintindihan ko naman. Pero sa akin, ano, parang sabi ko, parang ang hirap namang gawin para sa akin. Kumbaga, ano lang to, part-time ba? Kasi may trabaho naman ako. Hindi naman ako na full-time dito sa business na to. Ginagawa ko lang pag may time ako. Pero, hindi natin maiwasan yung iba talaga na, alam mo yun, natatakot sila dahil sa scam. Scam daw. Una lang yung kumikita. So, yun na nga. Um, nung pinapanood ko yung Zoom, ano naman, okay naman para sa akin. Yun nga lang, kailangan matyaga ka. Kailangan mahabang pasensya mo. Nagiging, may awards na rin ako dito, may nagiging top earner na rin ako. So, bakit parang laki ng boses ko? Kulang siguro sa tagay. Joke lang. Um, ano, yun na nga, hanggat sa sumali ako, ano na, sabi ko, sige, try ko isang account kung gumana ba. Do, so ano ko, tinatry ko isang account hanggang sa nakadalawa, tatlo, naka-anim na account ako. Sabi ko, gusto ko lang naman gagawin. Bakit ko hindi i-full-paid yung business package? So yun na nga, nag-iisip-isip ako. Nagkataon pumunta yung amo ko sa trabaho. Dahil sa salon ako nagtatrabaho. So linambing-lambing ko yung amo ko. Sabi niya, alam ko may kailangan ka sa akin. Sabi ko, ang lakas ng ano ng amo ko ha. Sabi ko, meron nga. Yun, ang hiram ko sa kanya ng pera. Para may forfeit ko yung 15 account, ano, nanghiram ako ng pera. So, sa madaling salita, natapos ko na yung 15 account. Hanggat sa
Yun na nga, nagtanong ako kay Coach Roland, paano ko gagawin na naman kasi tapos na. Yun, sabi niya, i-share mo sa mga kaibigan mo. Una-una ko talagang sinisara niyan, yung mga kasama, kaibigan ko, pamilya ko. Alam niyo ba, tinatawanan lang nila ako. Naloko ka na naman, sabi sa akin. Sabi ko, kayo talaga, wala kayong dapat ah, salip na suportahan niyo ako, dinidiscourage niyo ako. Oh, sige na, sabi nga, suportahan ka. So, ah, ang mapunta sa abroad, nga, maulit tayo sa abroad, hindi naman natin iniisip yung sobrang yaman. Ang iniisip lang natin yung nakakaraos yung sa Pilipinas. Nakapagbigay tayo ng suporta sa kanila. Hindi natin maiisip sa panahon na nandito ka sa abroad, saka mo maisip pag wala ka na sa abroad. Dahil wala ka ng pera eh, nauubusan ka na. Wala kang extra income. Kaya iniingganyo namin sa mga OFW na hanggang sa dito pa sa abroad, mag-invest kayo. Huwag natin sayangin ang panahon. Saka tayo magsisi pag nasa Pilipinas na. Pag sa Pilipinas ka, inaalokan ng negosyo, sabihin mo, ay wala naman akong puhunan. Paano kung may puhunan ka? Inuuna mo yung kaluhuan nila sa Pilipinas. Ngayon, hindi ka na masyadong malakas, naisip mo na yung magnegosyo. Kaya karamihan ng mga OFW uuwi ng walang-wala. Totoo yan. Kasi naranasan ko na rin eh. Tama yung sinasabi nila, hanggat hindi mo ma-experience, hindi mo ma-realize na may mali ka sa sarili mo. Tanggapin natin yan. Kaya nung nung umuwi ako, um, kabibigay lang ng amo namin sa amin ng indemnity namin. Naubos lang sa wala. Hindi naman sa pag-ano, may naipundar naman ako. Pero, alam mo yung, hindi ikaw yung naghahawak ng ano yung naipundar mo. Pag uwi mo, tanungin mo kung nasaan. Hindi na malaman kung nasaan na. Kaya mahirap magtiwala talaga. Anak mo man yan, pamilya mo, kapatid mo, pagdating sa pera, wala kang aasahan. So, ayaw naman natin mangyari sa ating sarili na pag-uwi natin, pagtatabuyan tayo ng pamilya natin. Pero may mga pamilya talaga na pag wala kang pera, wala kang kwenta. May pamilya rin naman na sa pagtulong mo sa kanila bilang ganti sa'yo, utang na loob, aalagaan ka. Pero karamihan talaga, wala. Kaya, yun na, masasabi ko sa mga OFW. Sana ngayon pa lang mag-iisip-isip na, hindi yung tatawag ang mga tao sa Pilipinas sa atin. Pahiramin mo ako ng ganito, ganyan. Pag-uwi mo, yung mga hiniram sa'yo. Ikaw pa yung galit pa sila sa'yo. Dahil nangyari sa akin yan. Pahiram ako ng pahiram. Sabi ko, sige, pag-uwi ko, kukunin ko na lang sa inyo. Pag-uwi ko,
Sa pilitan magbayad, hindi pa lahat ha, hindi pa lahat. Pagbalik ko, sabihin ko, singilin mo si ganito, sabihin ko sa anak ko. Sabay-sabi niya, naku, nagagalit sila sa akin. Oh, wala kang magawa dahil nandito ka sa malayo. Kaya sa ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Huwag tayong mag-isip na huli na ang lahat. Ibig sabihin, huli na ang lahat. Wala kang trabaho, wala kang kapital. Eh, anong punan mo? Wala namang nanninegosyo dito na walang punan. Lahat mahal. Lahat ng bilhin mahal. So, sa mga ano ko no, ang gulo ng ano ko ah. Sa mga ano ko, sa mga the greatest group, huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Makinig lang tayo at sumunod. Laban lang tayo. And sa mga kamasibsin dyan, kung nag-uumpisa pa lang kayo, ipagpatuloy nyo lang yan. Dahil tayo rin ang aanin yan balang araw. Hindi naman sila, hindi yung mga ibang tao na ninira sa atin. Kailangan matibay tayo, matapang ka lumaban dito sa negosyo. Kaya yun lang masasabi ko no. Ah, ibalik ko na kay Coach Roland and gusto ko rin magpasalamat sa mga mentor. Kay Mentor Archie Saplot and kay Joy Ganuhay, kay Coach Gian Balanay and kay Coach Roland Malasarte. Thank you so much sa inyo and God bless sa ating lahat. Good luck po. Bye-bye.